good day, ma'am. I will be presenting about the reflection of the society then and now. So, I am tasked to discuss the government and official in 19th century corruption and unfair rule by Spaniards. So, katong 19th century government sa Pilipinas is dinarol siya sa kaning mga Spaniards, and then sa present is corruption still exists but under a democratic system. So, una is kaning ang naagapin corruption but karon nani democratic government, pero ang kaning corruption is kung gyapon na pareha sa una. Church and religion. 19th century prior had strong control over society. So ang mga pari is naagin sila power, makaya nila manipulate sa mga tao. Nakita powerful kayo sila, nasa yung mga portahan sila. Din sa prison, separation of church and state. So kung sa una, ang karoon ang church is separated na siya sa government. Ang mga tao is kaya na nila magpili kung sa ilang gusto nga kanyang religion. So, I will ask to discuss about education. So, in 19th century, limited and religion focus. So, sa una yun is na limited na yun siya na maka-eskwela kay tungkol sa kukubrihon. And then, hindi kayo maka-provide ang parents sa una kay tungkol sa kalisod. So, ang present is more accessible and modern. So, karon is modern naman yun karon kay daga naman opportunity nga kanang bisan dili kaya sa imong ginikanan maka-eskwela gyapon kay tungod sa mga libre ta. So next is romantic relationship. So mo na to favorite din nga topic. So 19th century controlled traditional. So kani sa una gyud is kanang kung nakay gusto si sa kababae dapat yun mag-effort ka. And then sa uban is kanang atuan yun sa balay. Sa uban is kanang pamisitaan yun. So a present trend and modernity. So karon is modern naman. So dili na kailangan nga ang uban is dili na mag-adto sa kanang ilang balay kay isa lang ka-click nimo o social media, isa lang ka-click nimo kita ka sa kutan, kita pwede naman. And then next mora na. Continue. So our states and habits to the 19th century is simple activities lang like product na sila, walang patintero, una sila malapit sa mga bata sa una like playground, gusto kayo na sa una. Then kaya in present, which is digital neighbors na like ML, like uban na platforms ng mga adula. Then rich and poor, which is rich sa which is limited, which is limited like access na rich kayo yun. And then poor na is equality still exists. So dagang opportunity is bali-balance na siya, hindi siya parehang sa unang limited lang naman kay bali-dagan na siya, bali-dagan na natin na nag-requad rich ka ron din. Dagan na sa job opportunities, hindi para sa unang. And next is Morning ma'am, I will be discussing the life in the city. Sa 19th century, for living conditions. So sa una gino kay public mga tao, ang mga trabaho, may mga opportunities. Tapos sa present is more developed but crowded. Sa city karon is daga na kay tao pero puno, dugol na. Conclusion. The presentation shows significant progress compared to the 19th century, yet many issues like corruption and inequality persist. So here are the 6 questions. What problems and sometimes are still visible in society today? So, naman ng corruption ba? Corruption and the abuse of power, mo ginang mga kumon karon.
So the next is what change have improved Filipino society since recent time. So ang improve yun ni Rizal no is especially ang better education, democracy, and improve ang citizens' rights. If we sell real life, where life say, what do you think? We should be right about it and not mental. So, para sa ito is, no good is corruption. So, alam si, kuhan ka lang si Rizal is, yeah, may address ang corruption, which is mo man ang pinaka no niya problem sa atong society karon din pollution ngunit dagan pa mga pwede maputusan like mga known mga problems. Solid problems that Philippine society is facing today. Number one na diyang corruption, poverty, tapos one, teenage pregnancy. So, ang pagkalima is what factors contribute to the persistence of these problems. So, ang isa gyud nga problem is kanang weak law enforcement o kanang limited education o lack of accountability. Mao gyud na siya ang mga kasagaran problema ani nga mga factors. And ang ikalulong is last, what should be done to address this problem? So, kailangan gyud nato kami bitaw mapa-improve ang education o kani ang mga bitaw ang mga laws is kani matuman dito siya kani effective judge siya ba dahil kami kita dahil ang pag-promote o kani good governance o ang mga maka-encourage tayo siya sa participation sa mga citizens. Mao ra to.